Good morning, everyone! Yes, and today we are celebrating our year-end worship service here at Caloocan Bethel Assembly of God. Let's take a moment to reflect God's goodness, God's love, and God's faithfulness in our lives throughout this year 2024. Amen? Despite all the challenges that we have faced this year, God's grace is abundant. Amen. And His promises have never failed. Hallelujah, Jesus. Let us all pray. Lord God, thank you for all your blessings, Lord God. Thank you, Lord, for your faithfulness, your love. Thank you for your guidance, Lord. And Lord, as we face this year 2025, we know that we will face this year with victory in your name, Lord, with more blessings, more wisdom, Lord God, good health and abundance, Lord Jesus. And Lord, we pray that we remain in faith, Lord. We remain and walk in faith, Lord God, that we shine for your glory, Lord God. We focus on you alone, Lord Jesus. Be in our hearts, Lord God, as we worship your name in spirit and in truth, Lord God. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. And today, let us all focus on God alone. Let us lift our praise, lift our voices, lift our hearts in thanksgiving, in worship our one true God. Let's shout His name, shout His goodness, and shout His glory over all the earth. Turn it up! Hallelujah! Yes, Jesus! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated
You deserve the highest praise, Lord God. Oh, we worship you, Lord. You are holy, holy, holy forever, Lord God. Your name is the highest, Jesus. Your name is the greatest, Lord God. Oh, we lift your name on high, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, hear our praises, Lord God. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify your name, oh God. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Lord. Thank you, Lord, for your goodness, Jesus. Thank you, Lord God, for your promises, Lord God. And thank you, Lord, for always being with us, Lord God. You never leave us, Lord. You never forsake us, Lord God. Lord, you deserve the highest praise, Lord God. You deserve the highest worship and thanksgiving, Lord God. To you alone, Lord, we glorify your name, Jesus. Holy, holy, you are holy, Lord God, forever, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Magandang araw sa bawat isa. Isa pong kagalakan muli na tayo po'y magkitang-kita sa biyaya po ng Panginoon. Sa diwa po ng ating pong pagsamba sa Diyos. Sa pagkakataon po ito po ay ating pong year-end service kung saan online po tayo ngayon mga kapatid. At aking pong nais pong batiin ang bawat isa sa atin na ngayon po ay kapiling po natin ngayong araw na ito. A blessed New Year sa bawat isa. Pinagpala pong taong darating na ating pong haharapin. Bukas na po ay New Year na. At ilang oras na lang po ay ating pong iwan ang taong itong 2024 at ating pong haharapin ng panibagong taon na naman sa biyaya po ng Panginoon. All the glory and honor belongs to God, and we are so grateful that again, God has given us a moment of time to once more ay ating pong gunitain, reviewin, at pag-aralang mabuti ang naging kaganapan sa ating pong buhay, sa ating pong pananampalataya. Sa pagkataong ito, kung meron po kayong banal na kasulatan, I would like you to open it up. Ating pong pagyapansin ang ating pong banal na kasulatan sa 2 Korinto, chapter 4, verse 8 to 9. Yan. 2 Corinthians, chapter 4, verse 8 to 9. Ako po'y naniniwala na ang Bible po'y mahal pa rin natin, pinahalagaan natin ito, ating po itong binibigyan ng puwang sa ating pong buhay o pagpapahalaga o panahon sa ating pong buhay habang po iniiwan na natin ang taong ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, ito po ang ating mababasa. Sa Tagalog, sabi po, sa kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig, kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inusig kami, ngunit hindi pinababayaan, napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ito po ay pangungusap ni Apostol Pablo sa kanyang pangalawang sulit sa mga mananampalataya sa Korinto. Pero bago po natin pagbulay-bulayin sandali ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Banal na Espiritu as we celebrate the goodness of God in reviving our souls in our faith to Him sa biyaya po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama. Salamat po ng marami sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin na ngayon pong araw na ito as we celebrate, O God, your goodness, as we rekindle, O Lord, and review again everything that you have done for us the year 2024. As we live behind this year, Lord God, help us, O Lord, to recognize your goodness, to recognize, O God, your faithfulness to us, your steadfast love for us. Salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, hiniling ko po, O Diyos, na kami po'y samahan niyo pong muli sa aming pong pagpapahalaga, pagbibigay pagpasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan at kalulatian, Panginoon, kung paano mo kami tinulungan, ginabayan, pinatnubayan sa taong 2024. Naniwala kami, Panginoon, sa panibagong taon naming harapin, ipatuloy mo pa rin kaming papatnubayan at papagtatagumpayin. Panginoon, salamat po ng marami. Minsan pa, narito pong abang lingkod. Make use of my life as a channel of your words or your blessing, your message, O God, of encouragement to people around who will going to be a part of this, Lord, of this year-end celebration ng aming pong pagtitiwala at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Muli, Lord, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Minsan pa, sa biyaya po ng Panginoon, let's look back doon sa ating pananampalataya sa Diyos. Akin po pinamagatan ng mensahe ng Panginoon ng ganito. How is your faith? Isa pong tanong po ito. How is your faith in God? Ito pong tanong na ito ay nagpapahayag po ng pag-review o pagsusuri kung ano po naging kaganapan sa buhay natin ito pong taong 2024. What had happened to us in the year 2024? How is our personal life? How is your family life? How is our ministry life in relationship with the accomplishment of our mission in this world, being a disciple of Jesus Christ? Bilang alagad ni Kristo, kamusta na po yung ating pong kalagayan bilang isang mananampalataya, bilang isang disciple ni Jesus Christ? Yung ating pong pamumuhay, yung ating pong personal na pamumuhay, yung ating personal character, yung ating godly character. Kamusta na po ang ating pagtitiwala sa Diyos? Kamusta na yung ating pong family life? Kamusta na po yung ating ministry? Ito po yung nakaugnay doon sa ating pong pagtupad doon sa layunin o misyon ng Diyos sa buhay nating ito. Hindi po tayo nandito sa mundo basta lang bigyan tayo ng buhay ng Panginoon, kundi meron pong layunin ng Panginoon na napakalaga natin pong mabigyan ng pansin at susuri ang bagay nito. How is your faith in God today, yesterday, and even our faith tomorrow? Kamusta ng ating pananampalataya sa Diyos ngayon, kahapon, at sa darating pong mga araw? How about yung ating pong personal close intimacy with God? How intimate we are with the Lord sa taong itong ating iiwan, 2024? How is your prayer life? How is your Bible reading? How is your meditating on God's Word? Kaano natin ito pinahalagan? Gaano tayo naging malapit sa Diyos itong taong 2024 nating iiwan? At
Ang tanong din naman, paano natin bibigyan halaga yung ating pong relationship sa Panginoon? Paano natin ma-establish, paano natin papaunlad, higit kaysa sa dati, ang ating ugnayan sa Panginoon sa taong darating na ito. 2025, wininiwala po tayo sa productive years for all of us who believe that there's more to come na binibigay ng Panginoon at patuloy na ibibigay ng Diyos sa ating buong buhay. Kaya ang tanong po ganito, gaano ba kahalaga ang ating faith sa Diyos? Gaano ba kahalaga ang ating pagtitiwala sa Diyos? How important is our faith to God? Gaano ba kahalaga? Natutunan ba natin kung gaano kahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon, lalo na sa panahon ng mga problemang ating hinarap nitong taong 2024? Have you learned the value of your faith in time of crisis? Ang ating pananampalataya sa Diyos ang siyang susi na nagbubukas sa pintuan ng masaganang pangako ng Diyos sa atin. Bakit mahalaga ang ating faith sa Diyos? Sabagat ang pananampalataya natin sa Diyos ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at binibigyan nito tayo ng ganap na katotohanan upang matupad natin ang mga magandang pangarap natin sa buhay. Yan. Ito rin nagbubukas ng opportunity for us to see the mighty power of God's working in our midst, in our lives. At ang ating pananampalataya sa Diyos, pinatatatag nito ang ating pagtitiwala sa Kanya at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang matatag nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan o crisis na ating pong patuloy na harapin. Subalit madalas po natin nakikita ang ating kalagayan, ito po'y katotohanan. We must admit the reality na madalas natin nakikita na tayo po ay dinadala ng ating faith in God na humarap sa mga problema ng buhay. Hindi tayo nito iniiwas sa ating pagharap sa mga krisis ng buhay, problema at ilang pong mga trahedya. Katunayan, ang faith natin sa Diyos ay patuloy natin nakikita yung kahalagaan nito sa ganung mga panahon. Kaya ang ating faith in God na madalas pang nagdadala sa atin, naharapin natin ang ating mga problema at krisis at hindi natin ito maiwasan. Our faith does always take away the pain na ating pong naranasan sa buhay. But it gives us the ability to endure the pain. At gayon din, ang pananampalataya natin does not always calm the storm, but it calms us in the midst of the storms. Yun po ang kahalagahan ng faith, kung bakit natin po dapat itong pinapahalagan. Upang sa ganun, pagharap natin sa panibagong taon, hindi po tayo lupaypay sa ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo lupaypay sa ating pananampalataya. Hindi po nakasibangot ang bawat isa sa atin, kundi may kagalakan po nating hinaharap ang panibagong taon na ito. Sapagkat New Year is new blessing, a blessed one. May masaya pong sangkap na nais ang Diyos na ating pong taglayin at tanggapin sa taong ito na ating pong haharapin. Amen po ba ron, mga kapatid? Ako po'y naniniwala, God will go into bless our days and our moments of our lives as we begin to take notice, again, yung bagong pagtitiwala na dapat natin ipakita sa Diyos na ito. Hallelujah. Ang sabi nga po dun sa ating pong binasa sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, sabi ni Pablo, kabi-kabilang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Ang ganda po ng pangungusap nito. Kailan ito binanggit ni Pablo? Kailan binanggit ito ni Pablo doon sa panahon na nagkaroon po siya ng struggle, nagkaroon siya ng krisis sa kanyang faith. Pagharap niya sa problema ng buhay, paglilingkod niya, ito po kanyang nakaning karanasan. Pero sa kabila ng lahat ng ito po binanggit niya. Kabi-kabilang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Hallelujah. Kung minsan nababagabag, nangamba, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan, napapatumba, ngunit hindi lubusang nailulugmok. May mga pagkakataon dumarating sa buhay ni Pablo, yung bagay na ito. Ito yung life testimony ni Paul, isang lingkod ng Diyos na kilala sa kanyang pananampalataya, sa kabila ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. May mga pagsubok siyang hinarap, may mga struggles siyang pinagtagumpayan. Katulad niya, gayon din tayo. How about you, kapatid? Remember those days that you've experienced the difficulties of facing tremendous trials? Naalala niyo pa ba yung mga araw na yon na tayo humarap sa mga problema ng buhay? Itong taong ito na ating pong iwanan? Ano yung pagsubok na ating hinarap? Na muli nating alalahanin po yun. Hindi para lumugmok uli, hindi para lumungkot ang buhay natin, kundi parang makita natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos at kung paano nagtagumpay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Napakahalaga po ng mga bagay na yan. Tiyak na hindi mo ito malilimutan, di po ba? Lalo na yung mga masakit, may hirap at yung painful events, painful circumstances, painful moments ng buhay natin. Napakahirap pong kalimutan yung mga bagay na yon. Subalit sa kabila ng painful moments na yon, ang mga pangyayari na ating nalagpasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah to that. Palakpakan natin ang Panginoon kung tayo po'y nagtagumpay. In moments of pain wherein we overcome such difficulties that had happened to us. Di po ba? Kaya ang mga pangyayari ngayon ay nalagpasan natin. You have gone through it. Hallelujah.
Because of what? Because your faith gives you the power to hold on in tough times. Dahil ang pagtitiwala natin sa Diyos ang siyang naging dahilan upang tayo lalong kumapit sa Diyos at magtiwala lalo sa panahon ng mga problemang dumarating sa buhay natin. Ito yung nakaraang ilang mga araw o ilang mga pagkakataon sa buhay natin itong taong ito ating iiwanan. Hindi ba't ito yung nagbunga ng pagtitiis at katiyagaan sa buhay natin? Hello? Unawain ito na. Balikan natin yung mga sitwasyong dumating sa buhay natin. Nagpahirap sa atin, nagpalungkot sa atin, na we cause pain. At alam natin, ibig sabihin ng aray na nasaktan tayo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nagawa pa natin ngumiti. Maganda pong salubungin ng taong itong panibago na may ngiti sa puso at kalooban, na may kaganapan po, may kagalakan sa puso at kalooban natin. At sa ating isipan, napanatag po tayo sapagkat ako'y nagtitiwala at tayong lahat ay pinagtagumpay ng Diyos sa mga problemang ating hinarap itong 2024. Amen. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Purihin natin ang Panginoon sa bagay na yan. Napakahalaga po ng katotohanan. Ayon sa pag-aaral, at marahil marami ang mag-agree sa bagay na ito, ang importanteng karakter na dapat naituro at na-develop sa buhay ng mga bata ay pagiging matatag sa buhay. Tingnan niyo po, no? Hindi ko po makalimutan yung amin pong mga magulang kung paano kami pinalaki. Talaga hong batak sa hirap. Natutunan namin mag-igib, natutunan namin maglaban, natutunan namin mamalansya na kung saan ang kuryente, lalagay mo yung plansyahan, lalagay mo ng uling dahil walang kuryente. Hindi pa naranasan pa na ilang mga kabataan sa panahon ito yon. Yung mga panahon na kung saan kailangan mong, bago kayo kumain ng merienda, kailangan magbayo ng nilupak o kaya ng kamoting kahoy na binilad sa araw at inyo pong gagawing arena yun. So bago nyo po maging suman yun, kailangan nyo pang bayuhin yun. Babayuhin nyo sa amin pong lusong, ang tawag namin doon, lusong. Yung parang malaking kahoy na mayroong butas sa gitna na babayuhin po ng malaking pambayo. Parang portal and pestle and mortal, no, na medyo maliit yun. Pero yun po malaki. So yun po ginagawa namin magkakapatid at pagka nakabuo kami ng arena, yun po binibake namin para gawing suman. Tapos hindi lang yun, kukuha pa kami ng dahon ng saging, palapan ng saging, ibabalot doon yung aming pong tinimpla, kakayod ng niyog. At yung pagkayod po ng niyog, hindi po basta yung nabibili na lang, kundi talagang hirap po. Pinitulutan ito ng Diyos na maranasan namin upang may ma-develop sa amin, ang pag-develop sa amin, pagtitiis at pagtsatsaga. Ayan po, napakahalaga po ng bagay na yan sa buhay natin. Ito pong nakaraang taon, bago natin iwan, ano ba yung mga pagtsatsaga ang ating natutunan doon sa mga problema at hirap na ating dinarasan? Minsan nga, nahirapan natin sumakay ng sasakyan. Bagamat nun, kailangan nyo pang maglakad ng malayo upang makarating sa isang lugar, no? Natutunan natin magtiis, natutunan natin mag-struggle. Sa kabilang banda, napagtagumpayan ito ng ating mga magulang. Pero ngayon po, sa taong ito, kamusta naman po tayo, mga kapatid? Kamusta na ang ating mga sitwasyon, mga naging kaganapan sa buhay? Atin po bang natutunan yung ma-develop yung ating karakter? Tulad ng sinabi ko, ayon sa pag-aaral, maraming mag-agree sa akin sa bagay na ito. Ang importanteng karakter na dapat maituro at ma-develop sa mga bata ay pagiging matatag sa buhay. Ito'y kailangan natin sa buhay mula sa pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Being resilient, ika nga sa English, being resilient. Ito ang na-develop nating kakayahan na bumangon kapag nadapa at nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy sa paglalakad pag tayo nadapa, pag tayo nagkamali, hingi lang ng tawad sa Panginoon at magpatuloy pa rin magtiwala sa Diyos. Kung tayo ay nanghina, bangon lang kapatid sapagkat ang Diyos pinagbibigay ng pagkakataon muli upang mapalakas tayo sa kanyang biyaya. Amen po ba? It is the ability to keep going, keep on. Nobody among us that goes through life with a broken chain of successes. Wala nagtagumpay sa buhay sa mundong ito na hindi nakaranas pa kapatid ng mga pagkabiguan. Wala. Ang tagumpay, bahagi po ng katagumpayan na yan ay mga pagsubok, hirap at mga painful na dapat nating maranasan. Kung minsan madadapa ka nga, bago ka matutong lumakad, di po ba? Kung minsan mapapasok ako bago ka matutong mag-ingat. Kung minsan matsugatan ka para matutunan natin na, pangit pala to, bawal pala yon, hindi pala maganda ang mga bagay na ito. Kailangan mo natin mag-camp. Pero hindi naman walang kailangan puro pagkakamali para matuto. Ang hirap naman puro mali ang exam mo at walang tumama. Siguro may tumatama sa bagay na ito. Ating pong pagharap sa mga exam ng buhay. Ang magiging matatag sa buhay, napakahalaga po nito sa ating pong buhay pagtitiwala at upang masurvive natin ang taong ito at maging sa taong darating. Okay? Itong nadidevelop natin kakayahan, na bumangon kapag nadapa, magpatuloy sa ating paglalakbay, anuman ang hadlang o struggle na nasa ating harapan. Okay. Anumang tagumpay ang ating naabot at bago natin nakarating ang ating kinalalagyan ngayon, lalo na ang mga bagay na ating pong haharapin pa, lahat tayo nakaranas ng kabiguan at pagkakamali. Sino ba sa atin perfect? Is there anyone who among us will say, I'm perfect? Hindi ako nagkamali. Pastor, hindi ako nagkamali, hindi ako nagkulang. Hindi man lang ako
ni minsan ay nanghina. Meron po ba sa ating ganon? Kung meron ako, believe ako sa iyo. Makalang hindi ka na tao, Diyos ka na. Sa totoo lang, lahat po tayo nagkulang, nagkamali. Sino ba ang tao? Tingnan nyo katabi nyo, baka hindi po tao yan. Kalabitin nyo. Pagka natutulog, tao yan. Pagka si pastor nagsisermon at nakatulog kayo, tao lang kayo. Naintindihan ko po kayo, baka inaantok kayo, puyat kayo. Pero kapag lagi ka natutulog at ayaw mo nang bumangon, malamang hindi ka na buhay. See? Ang tao po ay nagugutom, nalulungkot, nalulumbay, nanghihina, nagkakasakit, inisipon, naubo. Kasi may mga kahinaan tayo. Tayong lahat ay nagkamali, nagkulang. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nakapagtagumpay natin at tayo binago ng Panginoon. Amen po ba? Okay, lahat tayo nakaranas ng mapagod, manghina, magkasakit, madapa, mapahiya, matalo, lumungkot, at maiyak. Sino po bang hindi nakaranas lumuha? Meron po ba kayong kilala? Tayo pong lahat nakaranas nito. We all have pains, problems, and pressures in life. But those who make it in life have resilience. Subalit ang mga nagtagumpay, meron po silang resiliency. Katatagan sa kabila ng mga karanasang hindi maganda, naranasan ng marami sa atin, atin pong napagtagumpayan. Bakit? Kasi matatag natin, pinagtitiwala ng ating sarili, na may Diyos tayo na ating pagtitiwala, na ating pong lalagakan ng ating pagtitiwala ng lubos. Malas sa maraming pagkakataon, naisip mong mag-give up ka na, o ayaw mo na magpatuloy. Maraming sabihin mo, God, it's too big to bear. Panginoon, napakabigat nitong problema ko, hindi ko na kaya. O napakarami pang trabahong dapat kong gawin, hindi ko na matapos, Panginoon. Masyadong maraming responsibilidad. Hindi na ako malakas. Pagod na ako, Panginoon. O baka rin sabihin mo, Lord, I don't want to go on and move forward. Ayaw ko na magpatuloy, Panginoon. Yet, sasabihin ng Diyos sa iyo, don't give up, be strong, take courage, keep going. Salamat, meron tayong Diyos na nagbibigay ng kalakasan, nagchichirap sa atin. Ano ba tawag nagchichirap? Yung nagbibigay ng sigla. Naghahayag sa atin ng kalakasan, sasabihin na sa atin ng ating Diyos, tinatapik tayo sa balikat, anak, magpatuloy ka, kaya mo yan, magpatatag ka, maging strong ka, be courageous, be strong, continue, keep on moving, keep your faith strong. Yan, salamat sa Panginoon. Ang ngayon tanong ngayon ganito, kamusta ng pagtitiwala mo sa Diyos sa panahon ito? Kasi kung anong kalagay mo ngayon, yun dadali mo sa darating na araw. Saan ba tayo kukuha ng katatagan para magpatuloy and never give up? Di ba sa ating faith in God? Yun lang naman po ang susi. Hello, nandiyan po ba kayo? Hindi ko po kayo nakikita. Bagamat tayo po online ngayon. Ako po ay naniniwala, nakatune in po ang marami sa atin. Pero tanong po saan ka kukuha ng lakas kapag ikay nanghihina? Saan ka kukuha ng tagumpay kapag ikay natatalo? Saan ka kukuha ng kapatawaran kapag ikay nagkakasala at bumabagsak? Hindi ba sa Diyos? Pagtitiwala pa rin sa Diyos. Amen. Di ba sa ating faith in God, itong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na may magagawa siya anumang pagbabago na mangyayari sa direksyon ng ating bumuhay. Para hindi natin mamiss ito, kailangan natin magpatuloy. It is believing that God will give you exactly what you need when you need it as you learn to rely on Him to fulfill His purpose in your life. Yun po napakalaga. As I wind up, mga kapatid, sa akin pong mensahe sa araw na ito, why don't we search our heart with this question? Bakit hindi natin suriin ang ating pong sarili, ang ating pong puso sa pamamagitan ng mga tanong na ito? Una, ano bang layunin ng Diyos kapag nakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay? Ano bang layunin ng Panginoon? Itong nakaraang taon, ano ba naging layunin ng Diyos kung bakit tayo humarap sa mga pagsubok, mga bagyo at krisis ng buhay? Bakit tayo nakaranas ng pain, heartaches, o nagkabati ng kasakit? Ano yung tinuro ng Panginoon? Ano yung bagay na natutunan natin sa mga bagay na ito? Natutunan mo bang magtiis, magtiyaga, at maging resilient, maging matatag? Na-develop bang yung pagiging matatag sa iyong pagtitiwala sa Diyos? Na-develop ba yung faith? Naniwala ka ba ng higit sa Diyos? Nag-increase ba yung pagkilala mo sa Panginoon? Lalo bang naging intimate ang fellowship mo sa Kanya? Lalo bang naging mahal mo ang Diyos? Lalo mo bang maglilingkuran ba? Lalo mo bang nakilala ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa buhay natin? Paano mo nakita ang kahalaga ng iyong faith in God? Paano mo nakita ang halaga nito sa mga pagkakataong dumating sa buhay natin itong nakaraang taong ito? Na ating iiwanan. Na ngayon haharapin natin panibagong taon ang hamon ng buhay ay hindi po magbabago. Nandiyan pa rin yung hamon ng buhay. Habang nandito sa mundong tayong kinalalagyan, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, in this world you shall face a lot of trouble. Sa mundong ito, makakaranas tayo ng kahirapan at pag-uusig at iba't ibang trahedya ng buhay, krisis ng buhay, iba't ibang tribulation, kahirapan ng buhay. Kaya ang tanong po paano natin mapagtatagumpayan ang bagay na ito? Wala pa po tayo sa langit. Wala pa tayo sa lugar na wala pong sakit, walang karamdaman, walang hirap,
wala nang lungkot. Nandito pa tayo sa mundo na punong-puno ng mga bagay na ito. Pero ang tanong po, how can we be able to overcome such? Di ba ang faith natin kay God? Faith in God will endure us forever. Paano itong makatutulong na mag-preserve sa ating mga panahon na kahirapan na darating sa iyong buhay? Ay pagtitiwala pa rin sa Diyos. Trust in God that God is still in control of our lives in 2025 and beyond. Ulitin ko po, ang susi, pagtitiwala pa rin sa Diyos, na tayo naniniwala na gumagawa ang Panginoon para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Alam natin na ang Panginoon ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. Hallelujah. We tend to do everything to secure our future. Di ba? Gusto natin gawin na lahat ng bagay para lang masigurado natin ating bukas. Sa mga gustong makatapos ng pag-aaral, we tend to study harder, di ba? Doon sa mga gusto magtagumpay sa negosyo, we tend to improve our businesses. Doon sa gusto maglingkod sa Panginoon, we tend to increase our ministry abilities for the glory of God, di po ba? Doon sa gusto magmisyon, gusto nating patuloy tayong gamitin ng Panginoon, gusto nating may kalakasan sa ating paglalakbay, pagmimisyon. Sapagkat niwala tayo na God has so much blessing for us to prepare, installed for us this coming year, di po ba? Kasi gusto nating makasiguro ang ating pumbuhay. We want to secure our lives. We want security in our lives. We make plans and we think of ways to fulfill our dreams, and we are afraid that God will not going to bless us. But truth indeed, God will going to bless us because good things comes from God. Habang may buhay ka, may pag-asa kang tatanawin at meron Diyos na hindi magkukulang ibigay niya ang kanyang biyaya sa atin. Okay? That good things for our tomorrows may not come true. Yun pong pangamba ng iba. But in reality, good things will always happen when you believe in God, when you put your faith and trust in Him. But who is really in control of our future? Sino ba may control ng ating pong bukas? Sa totoo lang, no one among us can control our future. Only God is. Kaya gawin natin driver ng buhay natin ang Diyos sapagkat sa Kanya nakasalalay ang kagandahan ng ating pong buhay. Trust in God is still in control of our 2025 and beyond. As we wind up. Isa sa kinatatakutan ng tao, ang takot na harapin ang bukas na hindi ni sila handa. Inisip nila na kinabukasan ang kanilang pamilya, kaibigan, hanap buhay, at marami pang mga bagay sa buhay nila. Well, it's natural for us to think about it kasi hindi natin kontrolado ang bukas. Kung ganito nga ang katotohanan ito, dapat lang na lalo tayong magtiwala ng lubos sa Diyos na may kontrol ng ating pumbukas. Amen. Remember, God never changes. He is still the same yesterday, today, and tomorrow. And we must build our faith in Him and trust everything to Him. Ang sabi nga, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding in all your ways. Whatever ways God will going to provide us in the year 2025, acknowledge Him and He will surely direct our path straight. Salamat sa Panginoon. Biyaya niya at kabutihan niya, hindi na tayo iwan kung tayo magtitiwala sa Panginoon. Susi nito, hindi man natin hawak ang bukas, mga kapatid, pero alam natin, ang Diyos ang ganap na may hawak nito. He created the whole universe. If He wanted to bless us, He will bless us. Pero ganyan pa man, magandang plano ng Diyos para gawin sa ating lahat. And He can work wonders and miracle in our lives because we believe that God never changes. He's still the same yesterday, today, and forever. When God heals, then He will heal today and He will heal tomorrow. If God's blessed us yesterday, yung 2024 naging blessing sa atin, naging pag-iingat ng Diyos nakita natin, how much more is the coming years? And beyond that, di po ba? We believe that God is faithful throughout the years, throughout the days, in eternal, hindi niya tayo iwan, ipababayaan man. Salamat sa Panginoon. Muli, magandang araw po sa bawat isa. 2025 is a meaningful moment for us to consider, but 2024 is something that we must remember na ang Diyos hindi nagkulang sa atin, tapat siya, na kaya natin na-survive in 2024 because of God's faithfulness and our faith in God. Amen. Our faith give us the strength to overcome the difficulties of 2024. To that, we glorify God. To that, we thank the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa, magandang araw. Happy New Year. And before that, we must take this opportunity to pray and thank God that because of our faith in Him, and He helped us to increase our faith, it make us resilient and it make us more joyful to accept the reality that we have passed through this year and the year to come with flying colors, thanking God for everything that He has done for us. Hallelujah. Pasalamatan po natin mga kapatid ng Panginoon sa pagtitiwala natin sa Kanya. At ang tanong ko nito, bago tayo manalangin, how is your faith in God? Kamusta na ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Are you increasing in faith? Are your faith in the Lord developed? Yung blessing ba ng Panginoon nakakita natin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya? Kamusta na ang pagtitiwala natin sa Diyos? Ikaw ba'y nanlulupaypay, nanghihina? Why don't you trust God?
patuloy ka magtiwala. Ikaw ba gusto na mag-give up? Patuloy kang tinatapik ng sinasabi sa atin, anak, huwag kang mag-give up. Move on. Keep focus on me. Put your faith in Him. Believe in the Lord Jesus Christ. Always put our trust upon Him. Consider Him to be the author and the finisher of our faith. At salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Let us all pray. Thank God for everything that He has done, for increasing our faith. Father God, we just want to thank You for good things that You have done. We just want to glorify Your name for the better things that we receive from You. Salamat, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Pupuri pa yung nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan, kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pagtitiwala na ipong idinagdag sa amin pong buhay. Salamat, Lord, na nagdagdagan po namin, Panginoon, aming faith sa iyo. Salamat, Lord, ang faith namin nagmumula sa iyo, Lord, nagbibigay sa amin ng tagumpay, kalakasan din naman. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataon na kami humarap sa mga pagsubok ng buhay. Yung mga pagkakataon na kung saan kami nalugmok, ng hina ng lupaypay. Panginoon, salamat po. Sa kabila ng lahat ng ito, salamat, Lord, sa pagkandi mo kayo iniwan, di pinabayaan man sa panahon yun. Panginoon, salamat po, Lord, hindi mo kami pinabayaan sa panahon na kami nagkaroon ng karamdaman. Nariyan ka upang kami pagalingin. Lord, we put our trust in You. At naniniwala kami, Ikaw pa rin ang Diyos na marunong magpagaling, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y nakaranas po ng mga mabibigat na pagsubok na kung saan ay ang marami po ay nanghihinaan ng loob na walang sigla. Ilan po, Panginoon, ay nalulupaypay. Ilan po ay balak ng huminto sa kanilang pagtitiwala sa iyo. O kayo magpatiwakala, O Lord, dahil sa bigat ng problema kanilang hinarap. Pero salamat, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, nandyan ka. Hindi mo kami iniwan at nagtiwala kami sa iyo. At sa aming pagtitiwala, Panginoon, hindi mo kami pinabay. Hindi mikling yung kamay, Panginoon, upang abutin namin kalagayan. Hindi ka naging bingi, Panginoon, upang hindi mo madinig ang aming hinaing. Hindi ka manhid, Panginoon, upang hindi mo maramdaman ang aming naramdaman. Salamat, Panginoon, nandyan ka upang patatagin ang aming pagtitiwala. Panginoon, Lord, how is our faith to You in this moment of time? Panginoon, kamusta ng aming pananampalataya? Gaano kahalaga ito sa aming, Panginoon? Gaano ba ito kahalaga, Panginoon, aming mga paunlad? Gaano ba kahalaga ang faith namin ito sa iyo? Maliwanag pa rin po ba ang kahalagaan dito sa aming pong bahay? Kung hindi na po, Panginoon, tulungan mo kaming muli naming marikindle o mag-alab muli ang pagtitiwala namin sa iyo, Diyos. Lalo pong ma-revive, Panginoon, ang aming relationship sa iyo. Malalo kami maging intimate sa aming fellowship sa iyo, O God. Lord, we pray for Your provision. We pray for Your blessing. We pray for Your loving embrace, O God. Lord, consider, Lord God, our conditions, O help us, O Lord, to reestablish once more our fellowship and relationship with You, our faith in You, O God. Make it stronger, Lord. Make it firmer, Lord. Make it steadfast, O God. Especially in moments of trials and difficulties that is happening to us and will going to happen to us, O God, as we face the year 2025, Lord. We don't know what our future will be, but we do believe, Lord, You are the one who holds and control the future. Salamat po, Panginoon. Ang 2025 naming harapin ay kontrolado, Ikaw po may kontrol nito. At ang 2024 naming iwanan, Panginoon, nakita namin ang kamay mo. Galaw mo po, Panginoon, biyaya mo, hindi po nagkulang. Na kami po iyong abutin at ingatan, Panginoon, as we pass through this year. Thank You so much, O God. For Your glory alone, O God, we ask this, we praise You, we glorify Your name, we worship You, O God. All the worship, honor, and praise belongs to You, and we bring it back to You. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior and King. Ito pong aming dalangin, kalaki pa aming pagtaos, pusong pagpapasalamat sa taong nakalipas at sa panibagong taon naming harapin. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor, praise belongs to You. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Again, Happy New Year to all. Sa ating po mga kapatid, isa pong masayang pagbati. Ngiti naman po sa bawat isa. May kagalakan po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat. All the glory belongs to God. In Jesus' name, Amen. God bless, God bless, God bless.